purihin ng Diyos, mga kapatid. Let us greet one another po. Atin pong batiin yung ating mga katabi. Sabihin natin, pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain po tayo ng Hallelujah. Yan, so hindi po mawawalang kabuluhan yung pagparito natin. Amen po ba, no? Kasi tayo po ay tumanggap po ng biyaya, no? Alam niyo po, pag-apak pa lang natin dito sa bahay-sambahan po ng sangbahayan ay pinagpala na tayo. So, yan mga kapatid ang tinitiyak ko sa inyo. No? We are blessed sa araw na ito. So mga kapatid, ang salita ng Diyos sa unang Juan, ating buksan ang ating mga Biblia sa unang Juan at basahin ko po sa inyo yung chapter 4. Okay, chapter 4 ng unang Juan. At ito ang ating mababasa mga kapatid no sa verse 4. Unang Juan, chapter 4, mula verse 4 hanggang 8. So ang sabi po rito, kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo, kaysa sa nasa sanglibutan. Sila'y sa sanglibutan, kaya tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila, at sila'y dinidinig ng sanglibutan. Tayo'y sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Mga minamahal, magkibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang Diyos, ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Verse 8, ano pong sabi? Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Let us pray, mga kapatid. Father, i-bless niyo po ang salitang ito na ibinigay ni Apostol Juan sa amin na ito'y inyong salita na napakahalaga po na maunawaan po namin sa panahong ito. Dakilang Diyos, samahan nyo kami, gabayan nyo kami, linisin nyo kami, magbigay kayo ng salita na aming mauunawaan sa tanghaling ito. Ito ang aming panalangin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, kahapon, mga kapatid, no, mayroong tradition ang Roma na wala po sa Bible. Yun yung sinasabi na araw ng mga puso. Ayan na, araw ng mga puso. So, ang nakakapagtaka po, no, itong Valentine's Day na to ay ito po ay itinalaga noong ikatlong siglo, kung di ako nagkakamali, no, na kung saan po 3rd century, bago pa lang ang church sa Europe ay mayroong pong piyesta ang mga Romano kapag February. Ang tawag nila ay fertility feast. Ginagawa nila ito no every February. Pag sinabing fertility, ibig sabihin mga kapatid, nanghihingi ang mga pagano ng basbas ng langit para magkaroon ng harvest, no? Parang ganyan. So, ginagawa ito ng mga pagano noong araw. So, kung titingnan nyo po, ang Valentine's po ay bakit itinaon doon sa piyesta ng pagano, no? So, alam natin, mga kapatid, no, na hindi sa Diyos itong Valentine's na to, no? Kaya lang, mas maganda na tubusin natin yung ibig sabihin ng puso sa araw na ito, no? Kasi, alam natin, ang puso po ay, kapag ito po ay hindi pa born again, ang puso po ay pinaghaharian ng kasalanan. Naniniwala tayo ron, mga kapatid, no? Ang puso po ng tao, kapag hindi pa tayo naboborn again, no? Wala pa tayong pagkakilala kay Jesus, ang puso natin ay pinaghaharian ng mga bagay na mali, no? At ang sabi ng Bible, ang puso ay mandaraya. Kaya ang unang-unang dumadaya sa tao ay ang kanyang puso, no? Yung ating kalooban, mga kapatid, no? Ang unang nang dideceive sa atin ay yung sarili natin. Kaya,
dapat ingatan nyo yung sarili nyo. Tama ho ba? Kasi hindi lahat ng nasa loob ng puso natin ay pinaniniwalaan natin. Alam nyo ho ba yun, no? Kasi may sinasabi ang Bible sa atin, we live by faith. Namumuhay tayo sa pananampalataya, hindi para dumepende sa puso natin. Amen po ba ron? Di ba? Ang sabi ng Bible, ang isang Christian, we live by faith. So pag sinabing pananampalataya, it's not about us. It's about God's grace. No? Biyaya po ng Diyos ang nagpapatakbo sa atin. No? Para tayong sasakyan na ang ating engine, yung makina na nagpapaandar sa atin, hindi ang puso natin, kundi yung Diyos na nasa loob ng puso natin, at pinangungunahan tayo. So, sabi ng Bible sa atin, mga kapatid, may sinasabi si John sa atin, na ang mga tao kapag hindi pa sila born again, ang kanilang gusto lang ay makinig sa sanlibutan. Ibig sabihin po, ang ating mundo ay isang mundo na kung saan kapag ipinangaral mo si Jesus ay hindi ka basta-basta paniniwalaan ng mga tao. No? Kasi ang sabi ng Bible, ang pinakikinggan lang ng tao yung mga bagay ng mundo. Yun yung attractive sa atin. No? Kaya pag sinabi natin na spiritual na bagay tungkol kay Jesus, tungkol sa Diyos, ang tao po walang interest dyan. Naintindihan niyo po, no? Wala tayong attraction kapag hindi pa tayo sinasamahan ng Diyos, no? Ang attraction lang sa atin ay yung mga bagay lang ng sanlibutan, no? Tulad ng marami, di ba? No? Di ko na isa-isayin sa atin, pero mas madalas, no? Ang nakaka-attract sa atin, entertainment, yung sinasabing, yung mga hilig natin, no? Yung mga bagay na masasabi natin halimbawa, no? Mas gusto nating manood ng mga teleserye, manood ng sports, mas priority natin yon, no? So, kung titingnan nyo po, mga kapatid, no? Siguro may magsasabi sa atin, Pastor, hindi naman yan masama. Well, masama kung gagawin nating Diyos. Tama ho ba? No? Yung mga bagay ng mundo, no? Kasi ang sabi ng Bible, kapag ginawa nating Diyos, ibig sabihin idol na natin yon. Naintindihan niyo po, no? Idolatry yun, no? Ang pagsamba po sa Diyos-Diyosan, hindi lang yung pagsamba na ginagawa ng ibang relihiyon. Ang pagsamba po sa Diyos-Diyosan, ang sabi ng Bible ay yung kung ano yung bagay na ating binavalue. Diyos-Diyosan natin yon, no? Kung ano yung bagay na ating pinahahalagahan. So mga kapatid, ano ba yung Diyos-Diyosan natin sa buhay natin ngayon na dapat nating isuko sa Diyos? Maraming tao, hindi kayang isuko basta ang kanilang idolo. Mahirap, no? Kasi ang idol, mga kapatid, parang ito yung ito yung bagay na masasabi natin na dito ka masaya. Mahirap i-give up kapag ang isang bagay ay nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. No? Mahirap po talaga, no? Lalo Bible, ito po ang sabi, lahat ng tao, pag dumating na yung sinasabi na kamatayan, no? Alam niyo pong mangyari, mga kapatid? Haharap tayo sa Diyos. Tama ho ba? Basahin natin yung nakasulat sa ito po, no, yung nakasulat sa Hebrews. Okay, tingnan po natin ito, no. Hebreo. Sabi ko sa iyo, yung memory niyan, may isi na lang. Kaya daw. Tapos nito ay ang paghuhukom. So mga kapatid, no, itinakda ng Diyos sa tao ang kamatayan. No, yan bang totoo, no? Tinakda na po yan. Nakaschedule po yan. Kung tayo po'y pinanganak sa mundo, nakatakda din yon. Kung kailan tayo pinanganak, no, tinakda ng Diyos yan. Diyos din ang nagtakda ng ating kamatayan. Ngayon ang tanong sa atin, sabi ng Biblia, pag dumating na ba ito, ano ang pagkatapos na mangyayari? Ang sabi ng Biblia, haharap ang tao sa Diyos. Buhay natin ay hawak natin. No? At makikinig lang ako sa mundo kasi buhay ko to. Huwag kayong mangialam, no? Kung sino ka man, buhay ko to. Pero ang sabi ng Bible, hindi po, no? Ang buhay natin ay itinakda. Sabihin nyo nga mga kapatid, tinakda. So ibig sabihin, may pinagmulan, may pinanggalingan. Hindi tayo singaw, hindi tayo nagkataon, kundi tinakda, no? Lahat ng bagay sa mundo, tinakda. Naniniwala po ba kayo? No? Lahat ng bagay sa mundo, tinakda. Kung ano yung magiging future nyo, itinakda na rin ng Diyos yan. Mga kapatid, no? So, ako po naniniwala na walang autonomous na tao. No, walang tao po na ang tingin niya mayroon siyang karapatan kasi
Sabi na plano sa atin ang higit sa ating iniisip. Kaya ang sabi sa atin ng Bible, itinakda sa mga tao ang buhay natin. Lalo na po, yung sinasabi ng Bible, yung ating pagharap sa Diyos. Kaya mga kapatid, balik tayo sa unang Juan, no? Ano ang sabi ni Juan sa atin, no? Bilang mga mananampalataya, ano po ba ang dapat na maging buhay natin? So, basahin natin yung 1 John ulit, chapter 4. So, ang sabi rito, basahin natin yung ano na yung sinasabi ng Bible. Sabi sa verse 4, kayo'y sa Diyos. No? Nakita niyo mga kapatid to, no? So, kapag tayo po ay born again na, hindi na tayo may-ari ng buhay natin. Naintindihan niyo po, no? Wala na tayong karapatan sa buhay na ito. Ang may karapatan na ang Diyos. Alam niyo po, whether you like it or not. Mga kabalit, no? Whether i-permit mo ang Diyos, pag sinabi mong gusto kong sumunod kay God, alam niyo po, wala ka nang magagawa. No? Kasi ang sabi ng Bible, kapag ikaw ay totoong born-again Christian, kayo'y sa Diyos. Hindi na sa sarili natin, no? So mga kapatid, sino po ba rito ang sold out na sa Diyos? Diba? Sold out na ba tayo? Oh, sold out na. Okay, no? Kasi mga kapatid, kung hindi pa kayo sold out, nakakalungkot yan. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niyo po, sabi ng Bible sa atin, ang ating joy, ang ating peace, ang ating eternal life ay nasa Diyos. Tama ho ba? Lahat ng bagay na hinahanap natin nasa Diyos yun. Ngayon, kung sa tingin natin, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng kasiyahan sa atin, may problema yon, no? Ibig sabihin, baka hindi pa tayo totoong Christians. Alam niyo po, may naririnig akong quote, at ito naniniwala ako, no? May mga tao na bumibito sa Christian faith. May mga tao po na ayaw na nilang sumunod sa Panginoon, no? May mga time na sinasabi na backslide, pero tuloy-tuloy na, no? Kumbaga po, yung buhay nila, bumalik na sila sa mundo. Ayaw na nilang sumunod, papunta sa kalangitan, no? Gusto na nila sa mundo, parang kay Dimas, di ba? May sinabi si Pablo sa Timoteo na iniwan siya ni Dimas. So, anong nangyari? Bakit nagkakaganon? Kristiyano nga ba talaga sila? Alam niyo po, may isang scholar ang nagsabi, no? In the first place, hindi pa talaga siya Christian. Kasi mga kapatid, ang totoong Christian, no turning back. Pag susunod ka sa Panginoon, susunod ka hanggang kamatayan. No, so, kaya may isang quote, ang sabi ng isang pastor may mga bumibito sa Diyos kasi in the first place, hindi talaga sila, unang-una pa lang, hindi pa talaga sila born again. So, ibig sabihin, sympathizer lang sila, pwedeng nakapakinig lang sila ng Bible, pwedeng church member lang, pero new birth, wala. Walang new birth. Kaya mga kapatid, bibitaw sa Diyos yan pagdating ng panahon. Tama ho ba? Kasi mga kapatid, yung umpisa nila, hindi naman talaga new birth. Hindi sila sa Diyos. Kaya alam niyo po, no, ako nagtataka ako nung ako'y nagpapastor, no, sa pinanggalingan kong denomination. Maraming mga members na ang tingin nila sa pagiging church member ay okay na saved na sila. So kahit hindi sila magsimba, kahit hindi sila mag-commit, kahit, mga ganun, no? Kahit hindi sila, kumbaga parang ang kanilang Christianity lang ay ano lang, no? Kung kailan nilang trip pumunta, kung kailan lang nila gusto. Ganon. So, ang sabi sa atin mga kapatid, no, bilang mga mananampalataya, iba ang calling sa atin. Amen po ba ron? Alam niyo po, sabi ng Bible sa atin, kung sa pasimula pa lang may new birth ka na, yung new birth na yan, lalago yan. Amen po ba? Dumaan man sa ups and downs ang buhay natin, no? Pero lalago yan. Kasi ang pagsupok sa buhay, paraan ng Diyos para mag-grow ang tao. Amen po ba? May isang pastor sa London, si Martin Lloyd-Jones, ang sabi niya, etong narinig ko, no? Bakit daw ang Diyos, pag nagbibigay sa Kristiyano, hindi river, kundi batis lang? Mga ganun, ano? Poetic, no? Parang, bakit ba ang Diyos, hindi siya nagbibigay agad ng milyonaryo agad tayo, blessed agad tayo? Bakit parang pa isa-isa? Kasi, ang sabi ni Martin Lloyd-Jones, kasi kapag ibibigay ng Diyos sa atin ang lahat ng gusto natin, yung mga bagay na nagpapasaya sa atin sa mundo, mga kapatid, mapapamper tayo. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba ibig sabihin ng spoiled na salita? Mga kapatid, di ba? Alam niyo ang mga magulang sa mundo is spoiler eh. Ang Diyos hindi. Tama ba? Ang Diyos, dahil mahal niya tayo, hinuhubog niya tayo na maging katulad ng kanyang anak. So mga kapatid, ang Diyos hindi spoiler. Tama ho ba? Hindi siya nang i-spoiled ng mga anak.
Kaya mga kapatid, kung tayo po ay mga born-again Christian na, I tell you, hindi tayo ini-spoiled ng Diyos. Tama ba? Hindi niya hahayaan na mamuhay tayo sa mali. Tama ba? Itatama niya tayo. May panahon pa, papaluin niya tayo. Amen ba ron? Mga kapatid, no? Mahirap mapalo ng Diyos. Sino nang napalo ng magulang? Sino nang napalo ng guardian nyo? Tama ba? Sa katigasan ng ulo. Ako madalas nung bata ako. Masakit, no? Takot ako sa pumalo ni mama nung araw. Napansin ko mga kapatid, no? Nung lumaki na ako at inisip ko yung spiritual, paano kaya mamalo ang Diyos? Paano kaya? Sa paano kayang paraan? Matindi siguro. Ano mga kapatid, no? Kasi ang Diyos, disciplinarian. Nakikinig po ba? Ang Diyos, disciplinarian, mga kapatid, I tell you, no? Kasi gusto ng Diyos, tayo ay maging katulad ng kanyang anak. Pero mahabagin siya, at at the same time, disciplinarian siya. Amen ba ron? Sabi nga ng Bible God is love. Tama ba? Binasa natin. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. So, dahil mahal niya tayo, gusto niya mga kapatid, hubugin tayo. No? Ganun ang pag-ibig. Ang pag-ibig po, binabago ng Diyos ang isang tao. Amen po ba? May change. No? Kapag nasa iyo ang love ng Diyos, may pagbabago dyan. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo pinapwersa, kundi intimacy ang pinag-uusapan dito. No? Nababago ka dahil sa pag-ibig niya. No? Kaya po, sabi ng Bible sa atin, kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila. Mga kapatid, gusto ko pong tingnan niyo yung word na to, no? Kasi napakahalaga nito, no? Mga kapatid, crucial tong salita. Sabi rito, you are of God, little children, and have overcome them. So may salita rito na overcome. Alam niyo po ang salitang overcome, ilang beses siyang binabanggit sa Revelation. Siya na nagtagumpay. Sabi ng Panginoon yun siya na nako-overcome. Ibig sabihin mga kapatid, yung pagkakatawag sa atin, hindi para tayo ay daigin, kundi tayo ang dadaig. Naintindihan niyo po? Kaya mga kapatid, baka may mag-isip sa atin, Pastor, lagi naman akong talunan pagdating sa kasalanan. Well, sa palagay niyo, sino bang mas makapangyarihan? Yung kasalanan nasa atin o yung biyaya ng Diyos? Siguro kayo na makakasagot niyan, di ba? So mga kapatid, hindi po powerful ang sin natin. Bagamat kakambal natin yan. Tama ba? May mas makapangyarihan dyan. Kaya po eto, sasabihin ko sa inyo, kung mas makapangyarihan ang kasalanan sa biyaya ng Diyos, ito ang aking argumento. Mga kapatid, bakit ang mga alagad ibinigay nila ang kanilang mga ulo para sa Mesaya? Sige po. Mga kapatid, bakit ibinigay ng mga alagad ang kanilang ulo sa kanilang Panginoon? Sige po, kung mas malakas ang kasalanan kaysa sa biyaya ng Diyos. Di ba, no? So mga kapatid, hindi. Hindi po malakas ang sin sa grace. Mas malakas ang grace sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, grace ang dahilan kaya tayo naligtas Tama ba? Kasi ang papatay lang sa kasalanan, sino po? Biyaya ng Diyos. Si Jesus. Di ba mga kapatid, no? Siya lang. Siya lang ang malakas sa kalam. Tama ba, no? Siya lang po yung supremo pagdating sa pagpatay sa sin. Kaya ang sabi sa atin, bumunti ko mga anak, inyong dinaig sila. Ibig sabihin po, binibigyan tayo ng Diyos ng authority dyan. Tama ba? Authority, mga kapatid. Sabihin nyo nga po, authority. So, ganyan po, may authority tayo. Tanong, ginagamit ba natin yan? Mga kapatid, no? Ano ba yung authority? Parang badge, sir, di ba? Pag ikaw, isang example, authorized para mag-drive. Anong hinihingi pag nagda-drive ang tao? Lisensya. So mga kapatid, bilang Christian, ano ang lisensya mo? Ano yung nasa iyo? Si Jesus. Tama ba? Kaya ang sabi rito, inyong dinaig sila dahil mayroong kapangyarihan nasa iyo. Mga kapatid, kaya ang sabi rito, mumunti kong mga anak, inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siya na nasa inyo. Anong sabi ni Juan? Greater is He. Tama ba? Ang ibig sabihin ng greater, mas makapangyarihan. So mga kapatid, ang kasalanan, tandaan po ninyo kahit tayo ay gapiin yan, minsan, madalas, tandaan nyo po, bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan para tumayo, lumakad, at sumunod sa Panginoong Jesucristo. Naintindihan nyo po, no? Hindi makapangyarihan ang kasalanan nasa atin.
mas greater ang Diyos na nasa atin. Kaya mga kapatid, no, tayo po ay tinatawagan na mag-persevere. Tama ba? Ang pagiging Kristiyano po, nilalabanan ang kasalanan. Tama ba mga kapatid? No? Hindi natin yan hinahayaan. Tama ba? Kasi kalaban yan eh. Mga kapatid, no? Di ba, ang simbolo ng sin ay ahas. Pag inalagaan mo ang kasalanan, in the end, tutuklawin ka. Tama ba? Ang kasalanan parang serpent yan, inalagaan mo, pinalaki mo, and then in the end, anong gagawin? Tutuklawin ka. Papatayin ka ng kasalanan. Mga kapatid, no? Ganun ang sin kapag inalagaan mo. No? In the end, papatayin ka niyan. Kaya anong sabi ni John Piper? Kill sin, or else sin will kill you. Diba? Patayin mo yan. Kasi mga kapatid, sabi ng Bible sa atin, overcomers tayo. Diba, no? Overcomers. Ano bang ibig sabihin noon? Meron tayong capability to overcome. So may authority na sa atin. Gamitin natin. May Holy Spirit na nasa atin. Gamitin natin. Di ba mga kapatid, no? Nandyan siya kasama natin. So, hindi tayo dapat magpa-overcome. Tayo ang overcome. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, ang mga tao sa mundo, tungkol lang sa mundo ang kanilang sinasabi. So mga kapatid, sino bang umu-overcome sa mundo? Pag nasa mundo tayo, sino ang umu-overcome sa atin? Sino ba yung Diyos ng sanlibutan na sinusunod ng marami? Sino po? Sino po? The God of this world. Mga kapatid, ang diablo. Di ba no? Ang sabi ng Bible, ang diablo ang manipulator ng human mind. So kung titingnan nyo po, ang dumadaig sa nasa sanlibutan, ang diablo. Kaya mga kapatid, ganito, walang malayang kalooban ang mga nasa mundo. Ibig sabihin, kapag ikaw ay worldly, hindi ka malaya. Ikaw ay preso ng diablo. Yun ang totoo, no? Bilanggo ka niya. No, hindi totoo na sa kasalanan tayo, pastor, kasi magagawa natin ang gusto natin. Pwede tayong magsugal, mambabae, manglalaki, pwede tayong magtanim ng galit, pwede tayong uminom ng walang humpay, pwede tayong magsaya, pwede tayong magbisyo, lahat gawin natin, no? Alam nyo po, alipin tayo ng kasalanan. Alam nyo, hindi tayo malaya nun. Lahat ng bagay, mga kapatid, na ginagawa ng tao na kasalanan, hindi yun kalayaan. Yun po ay slavery. No? Gets nyo po? Alipin. Inaalila tayo ng diablo na kung saan tayo gustong dali ng diablo, doon tayo. Kaya si Satanas, maraming dadalhin sa impyerno pagdating ng panahon, no? Kasi minamanipula niya ang isip ng mga tao. Pero ang sabi sa atin, anong sabi, mga kapatid, no? Ang sabi rito, dinidinig ng mundo ang mga bagay ng mundo. No? Pero mga kapatid, anong sabi sa mga may pag-ibig ng Diyos? Anong sabi ng verse 6? Inuulit-ulit ni Juan. Anong sabi niya? Tayo'y sa Diyos. Pangilan na yan? Mula doon sa isang verse. Pangalawa. Di ba sabi? Tayo'y sa Diyos. Inuulit na naman. Hindi kayo sa sarili nyo, no? For the second time. At ang sabi, ang nakakakilala sa Diyos, pinakikinggan tayo. So mga kapatid, no, nakikinig ba ang mga tupa sa salita ng Diyos? Yes, mga kapatid, no. Ano yung nakaka-attract sa atin? Yung tinig ng pastol. Tama ho ba? Di ba, no? So, kung yung pastol mo, tinawag ka na, sumunod ka na, no? Kasi, amo mo yun. Mga kapatid, no? So, ang hindi sa Diyos, eto na yun. Ito yung nakakalungkot. Kapag hindi ka pala sa Diyos, hindi ka makikinig ng kanyang salita. Tama ba, no? Ang salita ng Diyos parang dumating lang sa iyong, dito sa tenga, lalabas sa kabila. Walang attraction, walang kapangyarihan sa'yo, wala lang. No? Parang bumabalentong lang. Mga kapatid, no? Kaya sabi rito, nakikilala natin dito ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. May dalawa pang espiritu sa mundo. Mga kapatid, ano yung una? Espiritu ng katotohanan. Yan ang sa Diyos. Ano yung isang espiritu? Espiritu ng kamalian. So mga kapatid, may dalawang espiritu na mamayani sa mundo. Kaya pag tayo po ay nasa Diyos, espiritu ng katotohanan yung nasa atin. Kapag nakay Satanas tayo, alam na. Espiritu ng error, no? Mali. Kaya mga kapatid, ito yung sinasabi sa atin na kailangan pala tayo po ay may pag-ibig ng Diyos, no? Kasama tayo sa mga minamahal ng Diyos. Ano sabi ng verse 7? Mga kapatid, no? Tingnan niyo po. Ano ba yung ugali ng mga totoong Christians? Anong nakalagay? Mga minamahal, anong sabi? Love one another. Di ba, no?
Alam niyo po, ang mga Kristiyano po, hindi tayo hinahati ng denomination. Tama ba? Pagdating sa pag-ibig. Ang isang Kristiyano, pag may espiritu ng Kristiyano yan, ano man ang sekta niyan, kapag may pag-ibig siya ng Diyos at mayroon ka, connected kayo. Tama ho ba? So mga kapatid, hindi sekta yan. No? Di ba nakakalungkot ngayon mga kapatid na yung pag-ibig na sinasabi, ginagawa mo lang sa iyong sariling sekta. Tama ba? Parang ganito, mahal kita kasi kapatid kita sa sekta ko. Ganon, di ba? Hindi ganon eh. Di ba? Ang sabi ng Bible, ang mga totoong believers, sabi rito, nagmamahalan tayo sa isa't isa. Amen ba mga kapatid? No? May pag-ibig tayo sa isa't isa. Sabi rito, mga kaibigan tayo sa isa't isa, sapagkat, ano pong sabi? Ang pag-ibig ay sa Diyos. Saan galing ang pag-ibig? Sa Diyos, di ba? For love is of God. So, ibig sabihin, kapag may Diyos ka, natututo tayong umibig, no? Ibig sabihin, mga kapatid, no? Pag sinabi kasing love, yung understanding mo, malalim. Tama ba? Nauunawaan mo yung tao? Hindi ka engot? Kapatid, no? Kundi nauunawaan mo, mayroon kang malalim na pangunawa sa Diyos. Kaya nga ang sabi rito, ang pag-ibig ay sa Diyos. Kasi ito yung pinakamataas na antas ng pagiging born-again Christian. No? Alam niyo ho ba ito yung pinakamataas na antas? Di ba may tatlong bagay? Faith, hope, and love. Anong sabi ni Pablo? Pero ang anong sabi niya? Dakila, no? Kasi mga kapatid, ang pananampalatayang umpisa, pag ikaw ay naglalakad na sa buhay Kristiyano, umaasa ka na ikaw ay magiging tulad ng Panginoon. Tama ba? Pero kapag dumating na yung Holy Spirit, yung fullness, yung karakter ng Diyos nasa iyo na. Love na yon. Kaya mga kapatid, mataas ang antas ng pag-ibig, no? Kaya po, hindi ito pag-ibig sa opposite sex, iba ito. Hindi ito pag-ibig lang sa magkakatropa, no? Kasi mga kapatid, yung tinatawag na Valentine's ay, it's about pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa opposite sex, pag-ibig sa mga tropa pips. Pero iba ang tinutukoy ng Diyos na love dito, no? Ito ay supernatural, mga kapatid. No? Hindi ito out of this world to, no? Kasi ang sabi, ito'y pag-ibig galing sa Diyos. Amen ba? Hindi ito galing sa tao. Alam niyo yung pag-ibig galing sa tao, limitado lang yan. Tama ba? Time will come, magdidiminish yan. Isipin niyo mga kapatid, yung love na binibigay natin sa kapwa natin, hindi panghabang buhay, no? Darating ang panahon, mangingibabaw pa rin yung ego natin, yung selfish desire natin. Pero iba kapag born again tayo kasi yung pag-ibig na nasa atin ay kaloob. Sabihin nyo nga po kaloob. Ang pananampalataya po ba kaloob? Tama. Yung pag-ibig ba ng Diyos kaloob din? Tama mga kapatid, no? Walang galing sa atin. Tama ba, no? Lahat tinanggap lang natin sa Diyos. Amen ba? Tinanggap natin. So kung ang Diyos hindi yan ibibigay sa atin, mga kapatid, hindi tayo mababago. Tama ba? Sabi rito, ang pag-ibig ay sa Diyos, tama. Kasi ang pag-ibig na sakdal, hindi kayang i-produce ng tao yan. Diyos lang ang may kayang gawin yan. So ang sabi rito, ang bawat umiibig ay, ano pong sabi? Pinanganak ng Diyos. May born again na siya, no? Pag-ibig na galing sa Diyos. So kung mayroon kang pag-ibig galing sa Diyos, ang ibig sabihin noon, born again ka. Tama ba? At ang sabi, at nakakakilala sa Diyos. May tanong ako, paano raw natin makikilala ang Diyos ng personal, ng intimate? Pag may love. Di ba, no? Tandaan niyo po, kung dito sa lupa, yung intimacy natin ay dahil mahal natin ang tao, sa spiritual mga kapatid, no, i-convert nyo. Sino yung ka-intimate mo? Sino yung ka-intimate mo sa spiritual? Ang Diyos. Hello. Mga kapatid, hello, no? Nakikinig po ba? No? Kung dito sa lupa, may mga asawa tayong tao at may intimacy tayo sa kanila, higit dapat sa Diyos. Amen ba mga kapatid? No? Diyos ang ka-intimate mo. Pagdating sa sinasabing pagiging born again, asawa mo siya. Ibig sabihin mga kapatid, no? Bride ka niya. Kaya sabi rito, ang pinanganak ng Diyos, nakakakilala sa Diyos, alam mo ang bagay ng Diyos. Kaya mga kapatid, no? Verse 8, anong sabi? Kung wala ang love na ito, anong mangyari? Ang hindi umiibig ay, ano po?
hindi nakakakilala sa Diyos. Ito na po yung ating proof, sir. No? Paano ba natin makikilala na ang tao ay nakakakilala sa Diyos? Kung born again. Alam niyo po, ang isang born again, may pag-ibig kanina? May pag-ibig siya sa Diyos. Kaya mga kapatid, ngayon pa lang, no, I tell you, sundin na natin tong utos na to, no? Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Sabihin nga po natin, God is love. So mga kapatid, no, ang Diyos ay pag-ibig. Siya ang pinakamataas na pag-ibig. May tanong ako sa inyo. Naghahanap pa ba kayo ng pag-ibig hanggang ngayon sa lupa? Diba? Naghahanap pa ba kayo ng pag-ibig na makakasatisfy sa atin sa mundo? Mga kapatid, huwag na nating hanapin yan sa mundo. Walang makakasatisfy dito. Tama ba mga kapatid, no? Diyos lang ang pwedeng magbigay sa atin ng everlasting love. Kaya, mga kapatid, kung may nagmamahal sa atin ng forever, sino yon? Sige po. Kung may nagmamahal ng forever sa atin, sino siya? Ang Diyos. Ang Diyos po yun. Mahal ka niya. Di ba? Naririnig ko lagi kay Billy Graham yun eh. God loves you. No, mahal ka ng Diyos. So mga kapatid, isuklian natin yon. Tama ba? Ng pagmamahal din. Kasi mahal tayo ng Diyos eh. Sa araw na to, nawa, pinaunawa ng Diyos sa atin ang kanyang salita. Manalangin tayo, mga kapatid. Let us pray. Ama, nawa po sa buwang ito ay ma-emphasize higit ang inyong pag-ibig, Ama. Ang inyong pag-ibig sa sanlibutan na ibinigay niyong inyong anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya hindi mapahamak. Ama, ang pag-ibig ay inyong ipinakita ng inyong ibigay ang inyong anak, inyong sinugo ang inyong bugtong na anak upang kami ay mabuhay sa pamamagitan niya. Ang pag-ibig, Ama, hindi dahil sa kami ang unang umibig sa iyo, kundi kayo ang unang umibig sa amin. At sinugo niyo ang inyong anak bilang kabayaran sa aming mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo iniibig ng Diyos, nararapat din naman na mag-ibigan tayo. Ang Diyos ay pag-ibig. Amang makalangit nawa sa tanghaling ito, sa hapong ito, i-bless nyo ang mga kapatid sa sangbayanan ito. Lagi nyo silang gagabayan ng inyong pag-ibig at lumago sila sa kaalaman na makalangit. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Praise God. Mga kapatid, sa pagkakaloob natin sa Panginoon, bilang ating pagpapatibay ng ating pagkakatiwala sa Kanya sa lahat ng panahon, that He is faithful sa lahat ng bagay. Awitin natin ang Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hallelujah. Hello. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord God, thank you po sa iyong regalo sa amin, ang iyong dakilang pag-ibig. Ama, salamat. Kayo ang unang umibig sa amin, Ama. Kaya naririto kami
Tinubos niyo kami dahil sa iyong pag-ibig sa sanglibutan. At kami po'y nararapat lamang umasa at manampalataya sa iyong mga pangako na hindi kami mapapahamak. At patuloy kami sa pamagitan ng aming pananampalataya upang makamit namin ang kaligtasan na ipinangako mo sa John 3:16 na sinumang sumampalataya hindi mapapahamak. Kaya maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Ganon din po, Ama, maraming salamat po sa love offering ng mga kasamahan namin dito, Ama, upang lumago ang iglesyang ito. Pagpalain mo ang nagbigay, Ama, ng siksik-liglig at umaapaw. Ganon din po ang sambayang ito, Ama. Nais namin na lumawak pa, lumaki ang sambayang ito. Bigay mo nawa, Ama. Alam namin sa didinggin mo ang mga dalangin namin sa aming hinihiling na magkaroon kami ng bahay-sambahan Yes, na mas Lord malaki Jesus. ito. Ibuhos niyo po ang pag-ibig, Ama, sa aming pastor, karunungan, at lahat-lahat, Ama, upang lumaganap ang pag-ibig na ito at marami pang matawag na mga kaluluwa, Ama. Gamitin mo ang aming pastor, si pastora, at ang lahat ng naririto, Ama, bigyan niyo karunungan ng bawat isa sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ito ang aming dalangin in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. We are gathered here, Father. We are committing ourselves to you. At ang mga kapatid, Ama, na nandito ngayon, tinatalaga namin muli po sa linggong ito, sa mga araw na darating. Ama, ang inyong paggabay, ang inyong proteksyon, ang inyong biyaya po ay isa sa amin sa linggong ito na aming kinakaharap. Ama, nawa po, lagi kaming sasamahan ng inyong kapangyarihan. Sa lahat ng aming gagawin, papagtagumpayin nyo kami. Anumang kabiguan, anumang mga bagay na mali na aming nagawa, Ama, teach us to humble ourselves. At kami ay laging magpasakop sa inyong kapangyarihan. Dahil, Ama, tulad ng aming magulang, kayo'y magulang namin sa langit, Ama, at handa kayong magbigay ng proteksyon sa amin. Dahil kami mga inakay nyo, kayo ang aming tagapagtanggol, defender namin, kayo ang shield namin. Kaya thankful kami, dakilang Ama, na kasama namin kayo sa lahat ng oras through the Holy Spirit. Sa ating Diyos na nagmamahal, samahan niya tayo palagi, ngayon hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Amen, Amen, at Amen. 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 Puri ng Diyos. God bless po, mga God kapatid. bless. God bless po sa lahat.